dito sa kali na ito, dito na ako tumanda, hindi binabaha ito. Kahit kailan. Nagtataka si Mang Jimmy Boy kung bakit may panibagong drainage system na hinukay sa kalsadang katapat ng kanilang karinderya sa kahabaang ito ng D. Aquino Street sa Grace Park West sa Caloocan City. Anya, hindi naman binabaha ang kanilang lugar. Dahil sa proyektong ito, nagdudulot sa bigat ng daloy ng trapiko dahil sarado ang isang linya para sa two-way traffic. Apektado tuloy ang mga residente at kita ng mga negosyo. Medyo humina ang kumakain dito kasi wala mapaparadahan. Isa ito sa sinisilip ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nagsasagawa siya ng monitoring at isusumite ang findings sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Anya, sa ilalim ng termino ng pinalitan nito sa pwestong si Mitch Cahayon Uy, may ilang bilyong pisong halaga ng questionabling infrastructure projects, kabilang na ang drainage system sa D. Aquino Street. Almost 100 million. 100 Million pesos. Na kailan po itong proyektong ito, sir? January 2025. So napunduhan po to under Under the 2025, the 19th Congress. So, ang congressman noon, si Congresswoman Mitch Cahayon. Ito yung maliwanag na mga naaksayang salapi. Ang milyon naaksaya yung salapi ng gobyerno dahil sa mga ganitong uri ng proyekto na wala namang master plan na drainage. Isa si Cahayon Uy sa 6 na personalidad na inirekomenda kamakailan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na sampahan ng criminal at administrative cases. Dahil ito sa umano'y pagbulsa ng pondo mula sa national budget gamit ang mga proyektong infrastruktura at pakikipagsabuatan sa mga private contractor, partikular na sa probinsya ng Bulacan. Hindi sumasagot sa text at tawag ang dating kongresista nang tanungin kaugnay naman ng mga isyu ng mga proyekto sa Caloocan. Pero sa kanyang opisyal na pahayag noong Setyembre, iginiit nitong lahat ng proyektong ipinatupad mula ng maupong kinatawan ng Caloocan 2nd District noong 2022 hanggang 2025 ay bukas at maaaring suriin ni numan. Iginiit din itong malinis ang kanyang record. Samantala, inihayag naman ni Representative Erice na may ilang retired generals ang naghahanda ng lumahok sa anti-corruption rally sa November 30. Ngunit nilinaw nitong makabuluhang reforma sa bansa ang isinusulong ng mga ito at hindi pagpapatalsik sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na ang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill at pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa ICI. Ito yung panahon na dapat nating i-demand ng gobyerno para sa mga genuine reforms within the framework of the Constitution. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niyan, magkakagulo lang lalo. Sa kanyang social media post noong October 14, kita sa larawan ang meeting ng Caloocan representative sa ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police gaya ni na retired Lieutenant General Edilberto Adan at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.